Ang presentation ngayon ay tungkol sa bullying, racism, discrimination at paglabag sa karapatang pantao at kanilang mga kahihinatnan sa kalusugang pangkaisipan. Ito po ay dinevelop at present ni Dr. Polly Shaula, dinesign po ni Kavita at ako po ay si Adam Mela. Importante po na alam natin ang definisyon ng bullying. Ito yung paulit-ulit at sinasadyang pagsalaki kung saan meron tunay na napapansing kawalan ng timbang sa kapangyarihan sa pamamagitan ng mga agresor at mga biktima. Meron pong power imbalance o ang bully ay maaaring mas malakas sa pisikal, mas sikat sa lipunan at mas sanay sa teknolohiya. May mga different types po ng bullying. Ang tulad po, isa pong tulad yung physical bullying, tulad po yung pagpindot, pagsipa, pagtisod, pagtulad, etc. Meron namang verbal bullying. Ayun naman yung pagtawag ng pangalan, panunukso, pagbabanta, panlalait ng lahi o kasarian o mga bulgar na komento. Meron namang tinatawag po na relational or social bullying, yung pagpapakalat ng chismis, sadyang hindi kasama ang isang tao sa isang grupo na kapantay nila, pagmamanipula ng mga pagkakaibigan, at iba-iba pang halimbawa tulad ng cyberbullying, ang mga panliligalig o pananakot na mensahe sa pamamagitan ng text, mga post sa social media, at iba pa. Ang racism naman ay isang sistema ng paniniwala at hanay ng mga kasanayan na nagsasaad ng isang pangkat ng lahi ay likas na nakahigit o mas mababa sa iba. Kadalasang pinapalalakas na isang istrukturang panlipunan, cultural at institutional. Meron pong tinatawag na individual na rasismo, internalized na rasismo, mga sistematikong rasismo. Ang diskriminasyon po ay yung hindi makatarungan o mapang-akit na pagtrato ng mga tao batay sa mga partikular na katangian tulad ng lahi, kasarian, relihiyon, kakayahan, orientasyong sexual at katayuan sa lipunan. May mga tinatawag po na mga tinatawag na banayad na diskriminasyon o yung mga microaggressions. Ayun po yung mga maikling, karaniwan at madalas na hindi sinasadyang mga pakikipag-ugnayan o pag-uugali naghahatid ng mga mensaheng naninira sa isang target o na tao o sa isang marginalized group o sa isa pong marginalized group. Ang human rights violations. Ito po naman yung mga sitwasyon kung saan ang mga pangunahing karapatan ng isang individual gaya ng kalayaan sa pagsasalita, kalayaan sa paggalaw, pag-access sa education, kaligtasan mula sa kaharasan o pangunahing dignidad ay tinatanggihan o nilalabag. Ang mga halimbawa po nito yung mga physical na pag-atake o pagbabanta laban sa isang tao, at marami po itong nagdudulot po ito ng mga psychological na epekto. Ang mga biktima po ay madalas nakakadramas po ng trauma, minsan naman po ay nawawalan sila ng kapanatagan sa buhay. Ang unjust punishment po or detention ng mga patakaran pandisiplina na may kinikilingan sa lahi na umahantong sa push-out o pipeline ng school to prison. Ang mga epekto po nito ay mga pagkaramdam ng kawalan ng kakayahan, sobrang pagbabantay at kawalan ng tiwala sa mga otoridad. Ang cultural erasure naman po ay pagbabawal sa mga mag-aaral na magsuot ng tradisyonal na kasuotang pangrelihiyon. Nagkakaroon po ito ng psychological na epekto. Ito ay nagdudulot po ng pagtanggi sa mga tao ng kanilang karapatan makita ang kanilang kasaysayan at pagkakilanlan sa kanilang kapaligiran. Mga psychological mechanisms of harm. Tulad po nito yung mga cognitive mechanisms o mga cognitive na schema na ang tao ay paulit-ulit na negatibong dahil po sa paulit-ulit na kanilang karanasan ay nararamdaman po nila na wala na silang halaga at hindi na sila kabilang sa society. Nagiging hypervigilant naman po pag minsan at minsan naman po ay pagkatapos ng paulit-ulit na experience ng systematicong diskriminasyon, ang mga individual ay nawawalan na ng pag-asa. Meron naman po mga emotional mechanisms o yung pang-ulit-ulit na mga insulto, pagbabanta at pagbubukod ay sumasaklaw sa kakayahang tukuyin, ipahayag at baguhin ng mga emosyon. Ang mga biktima po ay maaaring umindayog mula sa matinding galit, minsan po nagre-result din po ito sa kalungkutan, at minsan ay nagiging manhid na sila at wala na silang nararamdaman. Ito po yung mga minsan nagdudulot ng post-traumatic stress disorder,
at minsan nagtitrigger po ng mga PTSD na symptoms. Ang mga social and behavioral mechanisms naman ay mga biktima ng nabubuli at diskriminasyon ay kadalasang humihinto sa pakikilahok sa mga aktibidad ng lipunan. Nagkakaroon po sila ng takot at nagkakaroon po sila ng pag-aalala at minsan nagkakos po siya ng depresyon at pagkabalisa. Sa edad po ng 5 to 9, ang utak ay bubuo pa rin ng mga pangunahing regulatory circuits. Karaniwang ito ay nagdudulot ng pagkabalisa sa paghihiwalay o pagtanggi sa paaralan. Pagdating naman po sa late childhood or early adolescence na may edad na 10 to 14, bumibilis ang pagbuo ng pagkakakilanlan. Minsan nagkakaroon ito ng social anxiety at avoidant behavior. At minsan, ang pananakot nito ay nakakadulot o ang experiences po nila ng discrimination at racism ay nagdudulot sa pagbaba ng kanilang academic standing o grades. Edad naman po ng 15 to 18, ito naman po yung minsan nagkakaroon ng mga tao ng major depressive episodes, matagal na kalungkutan, kawalan ng pag-asa, kawalang halaga, minsan nag-aabuso po sila ng substance tulad po ng alcohol, cannabis, or minsan nag-eksperimento po sila sa mga gamot. Minsan meron pong pagbabago sa peer group, maaaring maghanap ng mga ibagong grupo ng kaibigan, etc. Pagdating naman po ng 19 to 29, ang pag-alis sa bahay para sa kolehiyo o trabaho ay nagpapakilala ng mga bagong konteksto sa lipunan. Nagiging komplikado ng PTSD. Muling lumalabas sa mga sintomas mula sa mga nakaraang trauma, mga flashbacks, bangungot, patuloy na negatibong imahe sa sarili. Sa edad na 30 to 50, ang pinagsama-samang stress ay nagsisimula makaapekto sa physical na kalusugan. Mga problema ng physical sa kalusugan ay tulad po ng hypertension, type 2 diabetes, at mga kondisyon ng autoimmune diseases. Magkakaroon rin po na tinatawag na stress sa pagiging magulang. Ang mga nakakaranas ng pambubuli o diskriminasyon noong bata pa ay maaaring mahirapan na suportahan ang kanilang sariling mga anak na mayroon rin po mga challenges o hamon na naramdaman sa kanila. Ito po tinatawag na intergenerational trauma o na ipapasa pong trauma sa kabataan ng mga magulang. Sa late childhood naman po, mayroon naman pong reflection sa trajectory ng buhay, pagbaba ng kalusugan, potential para sa pag-aabuso o diskriminasyon sa nakakatanda, at ito po ay minsan nagkakaroon ng compounded trauma na sila. Because of decades of discrimination at microaggressions, minsan nagkakaroon na sila ng cognitive disorders o talamak na stress. At minsan, ito po isang mga risk factors para po magkaroon ng dementia at mga neurocognitive disorders. Ang intersectionality po ay nagpapaalala sa atin na ang magkakapatong na pagkakakilanlang panlipunan tulad po ng lahi, kasarian, orientasyong sexual, kapansanan, katayuang socio-economic ay umuhubog sa intensity at anyo ng pagbibiktima. Ano po yung mga structural or systemic factors? Tulad po ng zero tolerance policy na nilalayon po nito na hadlangan ng karahasan, ngunit kadalasan nilalapat ng hindi katimbang sa mga estudyanteng may kulay o sa mga may kapansanan. Dapat rin po baguhin din po ang curriculum at representasyon sa Eurocentric curricula. Ibig sabihin po nito, dapat hindi binabaliwala ang kontribusyon ng iba't ibang kulay tulad ng itim, katutubo, asyano at iba pang hindi puti. Mayroon rin pong implicit bias among educators o yung mga walang malay na saloobin or stereotype na nakakaapekto sa pag-unawa, aksyon at desisyon. Meron din pong mga ibang jurisdiction na mga batas laban sa pambubuli or laban sa diskriminasyon ay mahina o wala. So importante po na i-address po itong mga structural factors na ito. Ang mga clinical and education interventions po yung cognitive behavior therapy, ang layunin po nito ay kilalanin at hamunin ng mga maladaptive na kaisipan.
minsan may mga tinatawag po tayo na exposure exercises para sa social na pagkabalisa na nagbumula sa pambubuli o diskriminasyon. Meron rin pong tinatawag na trauma-focused cognitive behavioral therapy. Yung mga bata na example po yung mga bata na nakakaranas po ng matinding pambubuli o mga krimen sa pagkapuot, ay binibigyan po sila ng psychoeducation tungkol sa trauma para po tulungan po silang maharap itong mga trauma na ito na kanilang naranasan dahil po sa pambubuli at diskriminasyon. Ang Trauma-Informed School Practice Framework ng 5 R's ay matatanto po na itong malawaking epekto ng trauma sa pag-aaral at pag-uugali. Tulad po na ito, ang goal po na ito ay labanan ang muling traumatization. Iwasan po ang mga triggers, tulad po ng mga isolation rooms, pampublikong kahihiyan, at para po maisaayos ang pagtingin po ng tao sa kanilang sarili. Meron din po tulad po ng mga mentorship at peer support programs, mga peer advocacy groups na nakatulong po para palakasin ang confidence ng mga taong nakakaranas po ng pambubuli at diskriminasyon. Prevention strategies and policy implications. Malinaw na mga patakaran sa anti-bullying o anti-discrimination ay regular po na dapat ina-update upang matugunan ng mga muusbong na issue. Halimbawa, yung muusbong po na issue ngayon, yung cyberbullying o digital na panliligalig. Kailangan maayos na pagsisiyasat at pagtugon, at mayroon po tayong maayos na mga protocols at dapat rin po i-embed to sa curriculum. Meron din dapat po na regular na pagsasanay para sa mga staff, para tulad po maiwasan po ang mga blind spots o yung mga implicit bias trainings. Importante rin po ang pagmumodelo ng inklusibong pag-uugali. Kailangan po iwasan po yung mga microaggressions, o tulad po pag may nagsabi po niyan, kailangan sabihin yung maaring mas masakit ang iyong komento dahil. So importante rin po na maging explicit na talagang i-address itong mga microaggressions na minsan ay hindi naman po sinasadyang sabihin pero dapat po ay baguhin. Importante rin po ang meron rin pong ligtas na physical at emotional na lugar para po sa mga mag-aaral na nakakaranas po ng diskriminasyon at racism. Importante din po ang maagang pagkilala at referral at pakikipagtulungan sa advokasya ng mga interdisciplinary teams tulad po ng mga social workers, nurse at mga tagapagtaguyod ng komunidad upang matugunan ang mga hadlang sa labas ng silid-aralan. Conclusion. Ang pananakot, kapuutan panlahi, diskriminasyon at mga panlabag sa karapatang pantao ay hindi mga problemang panlipunan lamang. Ito po ay mga psikolohiyal na trauma na nakasira sa malusog na pag-unlad at nakakasira rin po sa pagpapahalaga sa sarili. Marami pong layer ng impluwensya, mula po sa individual na cognitive distortion at emotional na dysregulation, at importante po ang pagpapagaling at katatagan ay posible sa pamamagitan ng mga interbensyon na nakabatay sa ebidensya. Importante rin po ang edukasyon bilang pag-iwas, paglikha ng isang inklusibo at suportadong kapaligiran. Importante po ay ang ating tungkulin at bawat isa pong tao ay may magagawa po para po ma-address ang patuloy na diskriminasyon at pambubuli at racism. For free counseling services po, mag-email po tayo sa freepsychologicalcounseling@ucca.ca. Again, ito po ay freepsychologicalcounseling@ucca.ca. Maraming salamat po at sana po ay marami po tayong natutunan ngayon.